Ako ay isang 5 kulay na gintong dragon. Pero nang mapisa ako mula sa itlog, sa pugad ng ahas ako isinilang. Dahil noong araw na isinilang ako ng aking inang dragon, kulang sila ng isa. Ang mga kamadyong niya ay walang tigil sa kitatawag sa kanya. Kaya basta na lang niya akong itinulak sa pugad ng ahas sa tabi. Nang manalo na siya sa isang set, saka pa lang siya masayang pumunta para kunin ang kanyang supling. Pagtingin sa isang pugad ng mga itim at gumagapang na nilalang. Basta na lang pumili ang aking ina ng isa na mukhang maayos para iuwi. Libu-libong taon ang lumipas. Ang lahi ng mga dragon ay nakapagpalaki ng isang walang kwentang prinsesa na hindi marunong lumipad. Naging katatawanan sa 3 kaharian. Samantalang ang lahi ng mga ahas ay bigla na lang nagkaroon ng isang henyong ahas na kayang lumipad at magpasikat. Ang henyong ahas na iyon ay walang iba kundi ako, si Shiruan. Ang binibini ng pugad ng mga ahas sa latian ay katawang nababalutan ng 5 kulay na kaliskis. At sa aking likod ay may isang pares ng maliliit na pakpak na kailanman ay hindi pa nagkaroon ng lahi ng mga ahas. Hindi lang ako nakakalipad, kaya ko ring gumawa ng 9 na uri ng magagarbong butterfly nut gamit ang buntot ko. Ako ang ipinagmamalaki ng buong lahi ng mga ahas sa latian. Isang araw, habang nakaupo ako sa tabi ng putikan at nagdodrawing gamit ang aking buntot, bigla na lang sumulpot ang sipsip kong si Betik. Binibini, nabalitaan niyo na ba? Ang bagong anyong prinsesa ng mga dragon ay hindi raw marunong lumipad. At ang mas nakakatawa pa, ipinagkasundo pa siyang ipakasal sa prinsipe ng kahariang langit. Isipin niyo, hindi nga siya marunong lumipad. Paano siya aakyat sa langit para magpakasal sa hinaharap? Huwag mong sabihing babuhitan pa siya ng lalaking pakakasalan niya para makalipad. Pagkasabi niya noon, agad akong napahalakhak. Isang maringal at makapangyarihang dragon. Babuhitan ng prinsipe ng kahariang langit na parang isang alagang hayop habang lumilipad. Hindi ko kayang isipin ang itsura noon. Iba pa rin talaga ang ating binibini. Kahit isang ahas ay nakakalipad. Mula noon hanggang ngayon, sa lahat ng ahas. Sa pambabola ni Betik, abot langit ang aking tuwa. Sa sumunod na sandali, ibinuka ko ang aking mga pakpak at lumipad patungo sa kalangitan. Kahit na mas maliit tingnan ang mga pakpak na ito kumpara sa isang tunay na dragon. Nakakalipad talaga ako gamit ang mga ito. Noong araw na napisa ako, pinilit pa ng nanay ko ang tatay ko na pag-aralan ako ng matagal. At nakarating sila sa isang conclusion. Baka nagka-genetic mutation ako, habang masaya akong naglalaro sa kalangitan. Narinig ko ang boses ni nanay mula sa itaas ng mga puno. Maayos ang kanyang kasuotan ngayon. Mukhang may hindi magandang mangyayari. Ruan, tama na ang laro. Bilis, bumaba ka na. May bisita tayo sa bahay. Halata sa mukha ko na ayaw ko. Sino naman? Huwag mong sabihing bibisita na naman sila para tingnan ang ahas na lumilipad. Halos mabaliw ako sa inis sa mga palakang engkanto noong nakaraan. Ikinaway ni nanay ang kanyang kamay para sabihing huwag akong mag-alala. Iba ngayon. Ang dumating ay ang kaisa-isang anak na lalaki ng pamilyang Phoenix. Diba sabi mo gusto mo ng maganda? Ang buntot ng lalaking yun ay may 7 kulay. Bagay na bagay sa'yo. Huwag mo nang hayaang maaga pa siya ng angkan ng dragon. Kailangan din nating mga ahas na makapag-asawa sa maimpluwensyang pamilya. Pagkasabi niya noon, para akong naging bato. Hindi ko na malayang nagkabuhol-buhol ang buntot ko. Nanay, ibon siya, ahas ako. Paano kung magutom siya sa kalagitnaan ng gabi? At kainin niya akong pang midnight snack. Doon biglang natauhan si nanay. Ay, naku, anak, paano ko naman nakalimutan yan? Anong gagawin natin? Aalisin ba natin siya? Sinabihan ko siyang huwag magmadali. Gagawan na lang natin ng paraan. Noong pabalik na kami sa bahay ng Patago, nakita namin ang binatang Phoenix na nakatayo sa isang paa sa ibabaw ng bato. Ang ginintuan niyang mga kuko ay kumikinang na nakakasilaw. Nang makita niya ako, hindi niya napigil ang mapalunok. Yung tingin niya, halatang halata na tinitingnan niya ako na parang pagkain. Hindi na kailangang sabihin. Siyempre, palpak ang pakikipagkilala na yun. Si nanay naman, sa sobrang pag-aalala, para nang nakapulupot na katol. Mula noon, araw-araw na niyang binubungangaan sa akin ang tungkol sa paghahanap ng mapapangasawa. Hindi ko na talaga matiis. Kinagabihan, nagbalot ako ng ilang litsong manok at tumakas papunta sa mundo ng mga tao. Nagdesisyon ako, kapag sumuko na si nanay sa pamimilit sa aking mag-asawa, saka na lang ako babalik. Pero sa huli, may isang bagay akong hindi napaghandaan. Mayroon palang mahikang harang sa pagitan ng mundo ng mga tao at demonyo. Kalilipad ko pa lang, isang kulay lilang gintong kidlat ang tumama sa akin. Hindi man lang ako nakasigaw sa sakit, diretso akong bumagsak sa ilog. Nang muli kong imulat ang aking mga mata, nakita ko ang isang lalaking nakaputi na may makikisig na kilay at mga matang parang bituin na nakaupo sa tabi ng siga. Gising ka na pala, bigla siyang lumingon. Nagkatitigan kami ng kanyang magagandang mata. Kahit na napakagwapo niya, wala ako sa mood para pagmasdan siya. Ang tanging nasa isip ko lang ay kung paano makakatakas. Nasa gitna kami ng kawalan.
Isang lalaki at isang babaeng ahas na kaming dalawa lang. Sino ba ang nakakaalam kung gusto niyang kumain ng karne ng ahas? Nang akma na sana akong tatakas. Inabutan ako ng lalaki ng isang tubong kawayan. Uminom ka muna ng tubig, Binibini. Anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Ang pangalan ko ay Shiroan Ruan. Isa akong ulilang walang matirhan. Kinuha ko ang tubong kawayan. At basta na lang ako gumawa ng kwento. Pagkatapos kong magsalita, biglang napuno ng awa ang tingin niya sa akin. Kaya naman bigla akong nailang. Kinapa ko ang balutan sa aking likod. Wala na itong laman. Lahat ng litsong manok na dala ko ay nabasa at nasira na. Bigla akong nakaramdam ng matinding sama ng loob. Gusto ko nang umuwi. Akmang gagamitin ko na sana ang aking mahika. Pero nalaman kong wala nang natitirang kapangyarihan sa aking katawan. Mukhang tinanggal din ng kidlat na iyon ang aking kapangyarihan. Ngayon, hindi lang ako hindi makakalipad pabalik sa latian. Kahit magpadala ng mensahe kay nanay ay hindi ko na magawa. Akala ko iyon na ang pinakamasama. Hindi ko inaasahan na kahit ang maliliit na pakpak sa likod ko ay hindi ko na makontrol dahil wala na akong kapangyarihan. Bigla itong bamuka, natataranta kong itinago ang mga pakpak ko. Naisip ko, lagot na. Huhulihin ako ng dawes para sugpuin ang kasamaan sa akin. Pero natulala lang siya sandali, at dali-dali niyang iniabot ang inihaw na manok. Tahan na, tahan na. Humihikbi kong tinanggap ang inihaw na manok. Kaagad akong yumuko para lamunin ito. Napakasarap ng inihaw na manok. Ang bilis-bilis kong kumain. Isa, dalawa. Pero nang maubos ko ang ikatlong manok, pagtingala ko, sinalubong ako ng gulat na tingin ng lalaki. Bakit? Dinilaan ko ang aking mga daliri, dahil nabitin ako. Wala lang yun. Hindi ko lang inasahan na ganyan kalakas kumain ng isang Binibini. Pagkatapos niyang sabihin yun, hindi na siya tumingin ulit sa akin. Sa totoo lang, hindi pa ako busog. Noong nasa latian pa ako, kaya kong kumain ng 5 manok sa isang upuan. Pero nang makita kong wala na siyang dalang inihaw na manok, nanghihinayang na lang akong huminto. Ngunit hindi nagtagal, biglang nagwala ang tiyan ko. Nagbago ang ekspresyon ko. Habang hawak ang tiyan, sumugod ako sa damuhan. Pagkalipas ng 15 minuto, nanghihina akong gumapang pabalik. Kauupo ko pa lang. Nagbago na naman ang ekspresyon ko at dali-dali ulit akong lumabas. Nagpabalik-balik ako ng ganoon ng 8 beses. Nang bumalik ulit ako, nanghina na ang mga binti ko at nawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal na ang nakalipas. Nang magising ako, napansin kong nakatago na ulit ang mga pakpak ko. At may narinig akong boses ng matanda sa tabi ko. Ano ba ang kinain niya at nagkaganyan siya? 3 inihaw na manok. Tinanggalan ba ng lamang loob yung manok? Gulat na gulat ang lalaki. Kailangan pa palang tanggalin ang lamang loob. Pagkasabi niya yun, biglang tumahimik at nanlamig ang paligid. Pamangking siyang yan. Pinakain mo rin sa kanya yung bitukang may tae ng manok. Nang marinig ko yun, bigla kong idinilat ang mga mata ko. At nakita ko ang isang matandang may puting balbas na nakatingin kay Xiangyan na parabang. Habang si Xiangyan naman ay tulala. Tenang manok? Sinasabi mong, kinain ko pati tae ng manok. Kaya pala may kakaibang lasa yung manok na inihaw. Malayong malayo sa luto ni inay. Akala ko pa naman, ganito talaga magluto ang mga mortal. Ibig sabihin, sa unang kain ko pagbaba ko sa mundo ng mga mortal. Tae ng manok agad ang nakain ko. Siguro dahil sa konsensya, dinala ako ni Xiangyan pabalik sa Wuji Sect. Araw-araw, iba-ibang masasarap na pagkain ang dinadala niya sa akin. Ang Wuji Sect, bilang isa sa mga pinakamalaking sekta sa mundo ng cultivation, ay mayroong mahigit 1,000 miyembro sa inner sect pa lang. At si Xiangyan, bilang pangunahing disipulo ng sect leader, ay kilalang napakahigpit at seryoso. Kaya nagkagulo ang buong Wuji Sect. Isang araw, nakahiga ako sa ilalim ng taniman ng ubas at nagbibilad sa araw. Pagtingin ko sa itaas, mahigit 10 ulo ang sabay-sabay na sumulpot sa pader. Sa loob lang ng kalahating araw, nakatanggap na ako ng isang bundok ng mga regalo. Curious na curious sa akin ang mga junior disciples. Pagkatapos ng ilang tanong, nalaman na nila ang tungkol sa pagkalason ko dahil sa inihaw na manok ni Xiangyan. Munting Binibini, kahit hindi marunong gumawa ng lason si senior brother. Pero natuto siyang gumawa nito ng kusa. Kahit aso, hindi kakainin ang mga niluluto niya. Habang nagkakasiyahan kami, biglang sinira ng sword energy ang gate ng bakuran. Ang kaisa-isang anak na babae ng sect leader, si Chu Shuangshuang, ay nakatayo sa pintuan na namumula ang mga mata. Ikaw pala ang anak sa labas ni senior brother Xiangyan. Agad na nataranta ang lahat ng junior disciples. Sa sumunod na segundo, binitiwan niya ang kanyang espada. At humagulgol ng malakas. 7 taon ko siyang binantayan. Tapos isang mortal na babae lang pala ang aagaw sa kanya. Dahil mukhang kaawa-awa talaga siya sa pag-iyak. Nag-aalangan akong inabutan siya ng isang pirasong ubas. Gusto mo? Habang humihikbi ay kinuha ito ni Chu Shuangshuang. Nangingiyak niyang tinanong kung saan ito galing.
Sinabi kong bigay ito ni Xiangyan. Dahil dito, mas lalo pa siyang napaiyak. Kailanman ay hindi ako binigyan ni Kuya Xiangyan ng pagkain. Maliban na lang sa Snow Lotus Seeds noong huli, na naging dahilan ng mabahong pag-utot ko sa loob ng 3 araw. Pinanood ko siya habang humahagulgol. Habang sinasid naman ang mga ubas sa mangkok ko. Bigla akong nakaramdam ng kaunting awa para sa kanya. Bago siya umalis, biglang hinawakan ni Chu Shuang ang kamay ko at sinabing, maikli lang ang buhay ng mga mortal. Kapag pumanaw na ang iyong ina, ako na lang ang magiging nanay mo, ayos lang ba? Tahimik akong nagreklamo sa isip ko. Ahas na demonyo ang nanay ko. Mas mahaba pa ang buhay niya kaysa sa iyo. Alamang hindi mo na iyon maabutin. Natakot akong baka masaktan siya. Kaya sa huli ay hindi ko na lang sinabi. Pagsapit ng dapit hapon, bumalik si Xiangyan matapos ang kanyang misyon at inabutan ako ng isang pinwheel. Ruan, pasensya na. Hindi ko sinasadyang maging dahilan ng pagkakasakit mo. Nagatubili akong tanggapin ito. Sa halip, tinanong ko siya kung hindi niya pa ba ako huhulihin. Sabi ni inay, hindi maaaring magkasama ang mga tao at demonyo. Lalo na sa isang dakilang sekta ng cultivation na tulad ng Wuji sect. Ngayong halos magaling na rin siya. Dapat ka nang kumilos, hindi ba? Nagtaka si Xiangyan. Bakit naman kita huhulihin? Dahil isa akong demonyo. Sabi ko, habang inilalabas ang maliliit kong pakpak sa likod. At ipinagaspas ko pa ang mga ito para makisama. Napatawa si Xiangyan. Ruan, nagkakamali ka ng akala. Dito sa aming Wuji sect, magkasamang namumuhay ang mga tao at demonyo. Tingnan mo, hindi ba't isang demonyo rin ang sinasakyan ng aming sect leader? Pati ang hardin ng gamot ng isa sa mga kapatid namin dito ay puno rin ng mga demonyo. Yun nga lang, hindi pa ako nakakita ng demonyong may pakpak na ganito kakakaiba. Siguro ipinanganak kang may kapansanan. Kaya inabandona ka ng iyong mga magulang. Habang sinasabi niya iyon, ang tingin niya sa akin ay puno ng awa. Pero ako, nagulat ako nang malaman na puro pala demonyo ang nasa Wuji sect. Nakakabagot ang buhay sa bundok. Wala masyadong masasamang demonyong mahuhuli. Kaya madalas tumanggap ng mga trabaho mula sa mundo ng mga tao ang mga junior ko. Sumikat pa nga sila sa pagiging taga-iyak sa burol. Nang araw na iyon, tumanggap din si Xiangyan ng trabaho sa isang burol. Matapos niya akong paalalahanan na magpahinga ng mabuti.